In this video, tatalakayin natin ang mga karapatan ng mga mamamayan. Part 2, Karapatang Politikal. Ano ang karapatan? Ito ay anumang bagay o paglilingkod na tinatamasa ng isang tao nang naaayon sa batas. Sa Konstitusyon ng Pilipinas noong 1987, nakasaad ang mga karapatan ng mga mamamayan. Ang mga karapatang konstitusyonal ay mapapangkat sa 5 uri. Karapatang sibil, karapatang politikal, karapatang panlipunan, karapatang pangkabuhayan, at karapatan ng nasasakdal. Sa Part 1, tinalakay na natin ang karapatang sibil. Ang link ay nasa description. Ang tatalakay natin ngayon ay ang karapatang politikal. Ano ang karapatang politikal? Ito ay tumutukoy sa ugnayan ng mga mamamayan sa pamahalaan. Isa-isahin natin. Karapatan sa pagkamamayan. Ang pagkamamayan ay may kaakibat na kapakinabangan na makukuha o matatanggap mula sa pamahalaan. Kaya mahalaga ito. Bawat tao na naninirahan sa Pilipinas ay maaaring maging mamamayan ng Pilipinas. Ang mga isinilang sa inang Pilipino o yung mga nanay na Pilipino ay kinikilala na mamamayang Pilipino. Alinsunod ito sa prinsipyong jus sanguinis o yung tinatawag na ayon sa dugo. Ang mga banyaga naman ay maaaring maging mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng proseso ng naturalisasyon. Sunod, karapatang bumoto. Ito ang isa sa kapakinabangan ng pagkamamamayan. Sa karapatang ito, ang mamamayang nasa wastong edad ay may pagkakataong pumili at bumoto ng mga pinuno ng pamahalaan. Sunod, karapatang magpetisyon. Sa isang republikang bansa tulad ng Pilipinas, may pakialam ang mga mamamayan sa usaping pambayan at sa mga pamamalakad ng pamahalaan. Kaya naman may karapatang magpetisyon ang mga mamamayan. Ibig sabihin nito, maaaring sumulat ang mga mamamayan sa pamahalaan upang ipahayag ang kanilang opinyon, saloobin at hangarin hinggil sa anumang usaping pambayan o sa anumang sistema ng pamamalakad ng pamahalaan. Mahalagang tandaan na mamamayan ang nagbigay ng kapangyarihan sa pamahalaan sa isang republika at demokratikong bansa tulad ng Pilipinas. Halimbawa, hinggil sa pagpaplano ng pagtatayo ng dam sa Sierra Madre, may mga mamamayang naninirahan sa lugar na yun ang tuwirang maapektuhan ng proyektong ito. Kaya naman tutol sila sa planong ito. May mga ibang sektor rin ng lipunan na naniniwala sa hindi magandang epekto ng pagtatayo ng dam. May iba naman na tutol sa proyekto dahil may binabanggit silang mas mabuting solusyon sa kakulangan ng mapagkukunan ng tubig. Kaya may petisyon sila sa pamahalaan sa pagpapahinto ng plano ng pagtatayo ng dam. Isa ring halimbawa ng petisyon ay yung ipawalang bisa ang isang batas. May petisyon rin sa pamahalaan na mapatigil ang iligal na pangingisda ng mga Tsino sa West Philippine Sea. Isa ring halimbawa ang pagpetisyon sa Korte Suprema hinggil sa pagtutol sa anti-terror law. Sa petisyon, binabanggit ang mga opinyon hinggil sa kanilang pagtutol sa pagpapatupad ng batas. Karapatan ng mamamayan na magpetisyon sa anumang antas ng pamahalaan, pambansang pamahalaan man o lokal na pamahalaan. Sunod, kalayaan sa pananalita, pagpapahayag at paglilimbag sa pamahayagan. Sa Ingles, ito ay freedom of speech, freedom of expression, at freedom of the press.
Sa karapatang ito, may kalayaan ang mga mamamayan na magpahayag ng puna at opinyon hinggil sa usaping pambayan at kalakaran sa pamahalaan. May kalayaan rin na ibalita ang mga pangyayari sa lipunan upang maipabatid at maipaalam sa mga mamamayan ang mga nangyayaring ito. Sunod, karapatang magkatipon ng mapayapa. Sa karapatang ito, maaaring magsama-sama ang mga mamamayan sa isang lugar upang ipahayag at iparating sa pamahalaan ang kanilang kagustuhan. Kailangan lamang na mapayapa ang pagtitipon. Halimbawa nito ay ang mga protesta ng mga driver hinggil sa pagtatanggal ng mga jeep bilang pampublikong transportasyon. Isa rin ay ang protesta hinggil sa pananatili ng China sa West Philippine Sea. Isa pa rin ay ang protesta hinggil sa pagtutol at pagpapatigil ng kontraktualisasyon sa trabaho. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng karapatang magtipon ng mapayapa. Sunod, karapatang magtatag ng unyon, samahan o kapisanan na may layuning hindi labag sa batas. Sa karapatang ito, maaaring magtatag o magbuo ang mga mamamayan ng kanilang samahan o organisasyon na sa tingin nila ay makatutulong sa pagsusulong ng kanilang kapakanan o interes. Kaya nga may mga tinatawag tayong TODA o Transport Operator and Drivers Association. Ito ay samahan ng mga driver at mga may-ari ng sasakyan. May mga samahan rin ng mga magbubukid at magsasaka tulad ng KMP o yung Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. May samahan rin ang mga doktor at mga profesional sa larangan ng medisina. Ito ang PMA, Philippine Medical Association. May samahan rin ang mga mamamahayag, mga broadcaster at mga journalist. Ito yung tinatawag na KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. May samahan rin ang mga guro o teachers tulad ng Alliance of Concerned Teachers at Teachers Dignity Coalition. May karapatan din ang mga empleyado o mga manggagawa sa pribadong sektor at sa pamahalaan na magtatag ng kanilang unyon. Isang halimbawa nito ay ang PALEA. Ito ay unyon ng mga empleyado sa Philippine Airlines. May mga unyon rin ang mga empleyado sa iba-ibang kagawaran o departamento ng pamahalaan. Halimbawa nito ay ang DOJ-EA. Ito ay unyon ng mga empleyado sa Department of Justice. Isa ring halimbawa ng unyon ay ang ACT-NCR Union o yung ACT-NCR Union. Ito ay lehitimong unyon ng mga pampublikong guro sa National Capital Region. Sa paaralan, maaari ring magtatag ng mga samahan na makatutulong sa pag-unlad ng mga mag-aaral. Kaya nga may scouting at student council sa paaralan. Maaari rin magtatag ng mga interest club ang mga mag-aaral. Kung mahilig silang sumayaw, maaari silang magbuo ng dance club. Kung mahilig sila sa arts, yung mga pagguhit, pwede silang magbuo ng arts club. Karapatan ng mga mamamayan na magtatag ng unyon o samahan basta ang layunin nito ay hindi labag sa batas. Sunod, karapatang alamin ang impormasyon ukol sa usaping pambayan at pamamalakad ng pamahalaan. Sa karapatang ito, maaaring makakuha ng impormasyon ang mga mamamayan hinggil sa pamahalaan. Sa ngayon, may executive order si Pangulong Duterte sa Freedom of Information sa sangay na tagapagpaganap, ibig sabihin sa executive branch lamang. Hindi nito sakop ang sangay na tagapagbatas at sangay na tagapaghukom at ang mga lokal na pamahalaan. Kaya upang mapatibay ang pagpapatupad at pagkilala sa karapatang ito, kailangang maipasa ang isang batas sa Freedom of Information. Dapat isaisip ng mga mambabatas na karapatan ito na nakasaad sa saligang batas o sa konstitusyon. Anong dapat?